kabayan, mga ka-student visa na nasa Australia, sa mga nasa Pilipinas po at saan masulok ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayo mga kabayan? Mga isang buwan na ata mula nung last na nag-upload ako, hindi na rin ako nakapag-update kasi na-busy na po masyado sa school, sa personal life, at ang daming kailangang asikasuhin. Ngayon, bale, nasa bus station kami ng anak ko, so may pupuntahan at lalakarin kami. At yun, naging busy din ako kasi katatapos ng term exam namin para ngayong term 2 ng 2024. At alam nyo ba, lalo na sa mga kumukuha po ng Master of Accounting, Master of Professional Accounting, bukod sa first term, yung unang sabak pagdating sa Australia, which is noon ang mahirap ay kasi nag-a-adjust ka sa ibang bansa, so ang daming pressure, stress, tapos syempre kagaya ko na ilang taon na pong nakalipas nung last akong kaya talagang nahirapan ako. Pero ngayong term 2 2024, tingin ko ito yung pinakamahirap sa lahat ng mga units or subjects na kinuha ko. Yung auditing, kasi mostly theory po nahirapan ako sa theory, so nagkaroon kami ng auditing theory, and then yung contemporary theory, grabe, sobra. Alam nyo ba kaming mga magkakaibigan sa klase, tsaka mga kaklase, kino-compute na lang namin kung ilang marks pa ang kailangan namin para pumasa. Imagine nyo, hindi ka nag-aim ng mas mataas pang marking or grading ganyan. Kasi basta ngayon, dapat kailangan pumasa kasi iniisip mo yung tuition fees na napakamahal tapos mag-uulit ka. Hindi ko alam ang repercussions pag bumagsak ka kasi may mga bumagsak na po sa mga classmates ko previously, sa mga previous subjects namin, tapos prerequisite pa. Yung next kasi na subject or unit ko sa susunod na term, which is term 3 ng 2024 from November to February, from November 2024 to Feb 2025, is prerequisite yung auditing kasi may auditing and ethics kami sa susunod. So talaga, grabe. As in, nung nag-final exam kami, alam nyo yung parang ayaw ka nang pumasa, napakahirap. Tapos yung taxation din namin na may timer, kabadong-kabado ako kasi parang 2.5 hours yung exam namin sa taxation in Australia na subject. 1 hour, 5 question yon. Almost 1 hour na ako sa first question pa lang, so talagang narattle na ako. Yun, kaiba kasi yung examination nila dito, unlike sa atin sa Pilipinas. Syempre makukumpara ko sa Pilipinas, and between Pilipinas lang naman at saka Australia yung nakukumpara ko kasi nga syempre yun lang naman yung bansa na pinanggalingan ko. Yun, so yun yung latest update sa akin. So next week is pwede na ulit akong mag full time work. So for the next 2 weeks mag full time naman ako sa trabaho ko. Then, sabak ulit sa pag-aaral. Tapos, alam nyo ba, napansin din namin, ngayong term 2, 2024, kasi siguro malapit na kaming matapos sa totoo lang. 2 terms na lang, di ba napakabilis ng panahon. Parang napagod na rin siguro kami, na-reach na namin yung pagod, parang, nandyan na yung natatamad ka na rin mag-aral, sa ganon. Kasi, patapos na, alam mo yun. Kaya, tapos, malapit na kaming umuwi sa Pilipinas. So, iniisip na namin, itong rice cooker, iuwi na yung mga ganon. Ayun, excited na kami. So, lagi kong iniisip na ang Australian journey namin is life experiences, and it's a wonderful opportunity because not everyone was given the opportunity to be here, to experience the life here, the culture, and the beautiful people. I hope, sa sarili ko, kasi ako sa sarili ko ngayon, I hope na mas maging mabuting tao pa ako dahil sa mga mabubuting tao na nakilala at na-meet ko po dito sa Australia. So, ngayon, ang goal ko, hopefully, is mag-pay forward in the future. Kasi alam nyo ba, nung nagkaroon ng lumabas yung kay Doc Willie Ong, doon ko na-realize na we are not promised of tomorrow. So, kung ano yung kailangan natin gawin natin ngayon. Kasi, di ba, kung bigyan tayo ng Panginoon ng karamdaman na walang lunas, wala po tayong magagawa. So, lahat ng ginagawa natin sa buhay, mga pangarap natin, trabaho, material na napundar natin, wala po lahat ng yun. So, I think the best thing talaga is, self-care, healthy living. Health is everything, family is everything, Lord is everything. So I think those are the things that we have to focus in our life. Syempre,
although sinasabi natin yung mga bagay na yun, kailangan nating mabuhay sa mundo. So, kailangan nating mag-work, magtrabaho, para mabuhay po, lalo sa ating may mga anak na sinusuportahan, may mga pamilya tayong sinusuportahan. So yun lamang yung ma-share kong update sa inyo para lang naman may ma-upload ako sa vlog ko kasi na busy na. So please continue to subscribe on my YouTube channel, Ako at ang Australia, for more updates regarding our life here in Australia on a student visa. At kung may nais po kayong personal na katanungan at ayaw ninyong mag-comment dyan sa aking YouTube channel, pwede po kayong mag-email sa ako at ang Australia@gmail.com. See you! Thank you for watching! Bye!